Sige, heto ang isang palaisipan para sa'yo based sa mga materyales na pinadala mo. Meron tayong tatlong malalaking konsepto. Una, ang tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. Pangalawa, medyo technical to, yung paglilinis ng tunay na santuario. At pangatlo, yung sikat at medyo nakatatakot na 7 salot, 7 plagues. Sa unang tingin, parang ang layo nila sa isa't isa, di ba? Oo, parang separate events. Pero etong mga source natin na parang galing sa isang Korean theological framework, kaya mapapansin mo mamaya may mga particular na termino tayong gagamitin. Sinasabi nila na hindi lang sila magkakaugnay, kundi parang mga domino, sunod-sunod. Ang mission natin ngayon ay himayin to para makita yung big picture tungkol sa katarungan ng Diyos, sa free will, at paano raw talaga magwawakas ang kasalanan. Simulan natin. Magandang simula yan. Kasi ayon sa mga tekstong ito, yung unang domino, yung pinakasusi sa lahat, ay yung unang pagkakabuhay na mag-uli. Okay. Pero ang twist, hindi lang ito simpleng pagbabalik buhay. Ito raw yung pinakamahalaga, yung pinakahihintay na katibayan sa buong sansinukob. Parang Exhibit A sa isang korte. Eksakto. Parang yan ang Exhibit A sa isang cosmic trial. Okay, gusto ko yung analogy na yan. So, kung Exhibit A ito, ano ba talaga ang pinapatunayan nito? At sino yung mga testigo? Ang mga testigo, ayon sa source, ay yung mga tinatawag nilang martir na saksi. Yung Sun Gyo-jengin. Oo, yun nga. Sila yung mga namatay dahil sa katapatan nila sa utos ng Diyos. Pinanindigan nila hanggang sa huli. Okay. At ang pinapatunayan ng pagkakabuhay nila uli ay isang simpleng ideya na ang mga utos ng Diyos ay hindi lang totoo, kundi kayang-kayang sundin. Okay. Hindi lang siya basta totoo, kundi magawa. Tama. Isipin mo, yung muling pagkabuhay nila, yun na yung pisikal na ebidensya na kapag sumunod ka sa utos, ang resulta ay buhay. Hindi kamatayan. So sila yung nagpapatunay sa harap ng lahat na hindi imposible yung hinihilim ng Diyos? Oo. Hindi na siya debate. Isa na siyang demonstrasyon. Okay. Gets ko. So, ito na yung sagot sa paratang ni Satanas na walang kayang sumunod sa'yo pabigat yang mga utos mo. Exactly. Ito na yung malakas at malinaw na oo, kaya na ipinapakita, hindi lang sinasabi. Parang yung moment sa korte na inilabas na yung DNA evidence tapos biglang tahimik lahat. Ayun, yun mismo yun. At yung katahimikan na yun, yung sandali ng pagkatanto ng lahat, yun ang nagiging mitsa para sa lahat ng susunod na mangyayari. Okay, so kung may solidong ebidensya na, kung panalo na yung kaso, ika nga, anong epekto nito dun sa audience? Sa mga anghel, sa ibang nilalang na nanonood? Dito ngayon papasok yung isa pang napakahalagang konsepto, yung pagiging ganap ng malayang kalooban. Sa original, Ja Yuji Ui Wansong. Medyo malalim yan. Oo. Sa sandaling makita ng mga matuwid na nilalang, lalo na ng mga anghel, yung katibayang iyon yung mga martir na namatay dahil sa utos tapos ngayon buhay lahat, daw ng pagdududa nila, nawawala na. Lahat. As in, zero. Zero. Lahat ng duda sa pag-ibig at katarungan ng Diyos, burado na. Kasi nasagot na yung pinakamalaking tanong sa sansinukop, di ba? Makatarungan ba ang Diyos? At kapag nawala yung duda, Ayon sa argumento ng source, kapag nawala yung pagdududa, yung mismong posibilidad na magkasala, nawawala na rin sa kanila. teka, linawin ko lang. So nawawala ba yung free will nila? Pinipilit na ba silang maging mabuti? Hindi. At dyan yung ganda ng konsepto. Hindi nawawala ang malayang kalooban. Sa halip, nagiging perpekto ito. Nagiging perfecto. Oo, kusang loob at ganap ng umaayon sa Diyos. Hindi dahil pinilit, kundi dahil lubos na nilang nauunawaan at pinagkakatiwalaan siya. So hindi nawawala yung kalayaan, pero nawawala yung struggle sa pagpili. Parang mathematician ka na hindi na kailangan pag-isipan kung 2 plus 2 equals 4. Alam na lang niya. Oo, hindi niya pipiling sabiling 5 kasi alam niya ang katotohanan. So yung katotohanan ang nag-aalis ng ugat ng kasalanan, which is pagdududa. Iyan mismo. Ang kalayaan nila ay nagiging kalayaan na laging piliin ang tama. At yung pagiging ganap na yan, yan ang nagbubukas ng pinto para sa susunod na yugto.
Wow, sandali, ang bigat ng implikasyon niyan. Kung perpekto ng kalooban ng lahat ng matuwid, tapos na yung cosmic debate, final na. So kung wala nang tanong mo kung kumbinsido na ang lahat, ano na ang kasunod ayon sa sources mo? Dahil tapos na ang debate, sa sandaling mangyari yon, dito na agad magsisimula yung proseso ng paghahatol at paglilinis. Agad-agad. Agad-agad. Ito yung paglilinis ng tunay na santuario o Siljeseong Jonwi Sokjo. Ito yung proseso ng pag-alis ng lahat ng tala, lahat ng bakas ng kasalanan doon sa santuario sa langit. Parang pag-delete ng lahat ng corrupted files sa isang malaking celestial hard drive, ganun ba? Magandang analogy yan. At may isang napaka-interesanting detalya. Habang nangyayari itong paglilinis, walang sino man ang pwedeng pumasok sa santuario. Sabi sa pahayag 15.8 na puno ng usok ang templo. Naka-lockdown, kumbaga. Oo, parang under maintenance. At dito yung koneksyon sa araw ng pagtubos sa lumang tipan. Okay. Paalala mo nga sa amin, ano ba yung esensya nun? Ang araw ng pagtubos o Day of Atonement, ayon sa Levitico, yun yung araw na yung punong pari lang ang pwedeng pumasok sa pinakabanal na lugar para linisin yung kasalanan ng buong bansa. Isang tao lang. Oo, at habang nasa loob siya, ayon sa Levitico 16:17, walang sinuman ang pwedeng pumasok sa buong tabernakulo. So yun daw ang parallel na nangyayari sa langit. Malinaw. Okay. So habang may malawakang paglilinis sa langit, nasarado sa lahat, ano naman ang nangyayari dito sa lupa? Kasi nabanggit yung 7 salot. Tama. Kasabay ng paglilinis sa langit, ibinubuhos naman sa lupa ang 7 salot, yung Chiljeang. At hindi lang ito basta parusa. Hindi lang. May lohika ng katarungan sa likod nito. Kinukuha nito yung ideya sa bilang 35.33 na yung lupang dinungisan ng dugo ay malilinis lang sa pamamagitan ng dugo ng pumatay. Ah, so yung dugo ng mga nagpahirap sa mga banal ang siyang nagiging pagbabayad o panlinis? Yun ang sinasabi ng source. Iniisasagawa ng ang katarungan sa lupa habang nagaganap ang paglilinis sa langit. Okay, pero may tanong na siguradong papasok sa isip mo bilang nakikinig. Kung sapat na yung unang pagkabuhay na mag-uli para maging perfecto ang free will, bakit hindi na lang hintayin yung pinakahuling paghuhukom, yung Great White Throne Judgment? Napakagandang tanong yan at tinatalakayan ng source. Ah, okay. Ang argumento ay sapat na yung unang pagkabuhay na maguli. Ito yung pinakaubod ng ebidensya. Dahil nasaksihan na nila yon, buo ng tiwala nila na isasagawa ng Diyos ang lahat ng susunod na paghuhukom na may perpektong katarungan. Ah, so parang tiwala na sila sa proseso. Kaya hindi na nila kailangang makita ang bawat detalye hanggang dulo. Eksakto. Parang nanood ko ng trailer na gawa ng paborito mong director, alam mo nang maganda yung buong pelikula kahit trailer pa lang. Ganon. Yan na nga. Kumpleto na ang pag-uunawa nila sa kung sino ang hukom. Ang tiwala nila sa kanyang karakter, ganap na. Kaya hindi na kailangang hintayin yung dulo para maging perfecto ang kalooban nila. Naging perfecto na ito kanina pa. Okay, malinaw yon. Eto pa, ano naman ang papel ng 7 salot sa pagiging ganap ng malayang kalooban? Nakakatulong ba na mapanood yung parusa para mas maging perpekto pa sila? At ang sagot ng source dyan ay isang malinaw na hindi. 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 Ang malayang kalooban ay ganap na bago pa bumagsak ang unang salot. Ang 7 salot ay hindi dahilan kundi bunga, resulta. Ah, so hindi ito para kumbinsihin pa ang mga anghel. Hindi na. Para na itong pag-execute ng sentensya matapos magdesisyon ang jury. Ang jury, yung mga anghel, kumbinsido na. Tumpak! Yung salot, yun na yung pagbaba ng hatol ng hukom. At mahalagang tandaan, ayon sa source, na ang 7 salot ay limitado at partikular na hatol. Para lang sa henerasyong yun. Oo, para sa mga sumasamba sa halimaw sa panahong iyon. Hindi ito isang universal event na kailangan panoorin ng lahat. Kumbinsido na sila. Okay, so para hindi tayo malito sa mga detalye, paano natin ito ilalagay sa isang malaking balangkas? Dito bumabalik yung source sa pattern ng araw ng pagtubos. Yun daw yung blueprint. Napakalinaw ng pagkakatulad. Ganito yung pagkakasunod-sunod. Sige. Una, yung paglilinis sa loob mismo ng santuario. Okay, yan yung katumbas ng 7 salot. Tama. Habang nililinis ang talaan sa langit, may hatol sa lupa. Sabay. Step 1, ano ang kasunod? Pangalawa, yung paglilinis ng altar
ng handog na sinusunog. Nasa labas na to ng santuaryo. Nasa bakuran na. Oo, at ito naman daw ay katumbas ng paghatol sa halimaw at sa Hades. Okay, so parang lumalabas na yung paglilinis. Mula sa loob, papunta sa bakuran. May proseso. May proseso ng paglabas. At pangatlo, yung huling bahagi, ang pagpapadala ng scapegoat sa ilang. Yung kambing na pinapatungan ng lahat ng kasalanan. Yun nga, na siyang katumbas daw ng pagkakakulong ni Satan sa kalaliman. Sa kanyang ipinapatawang lahat at siya inaalis na sa eksena. Ito yung ultimate act of taking out the trash, kumbaga. Matapos linisin ang bahay, kailangan ng itapon ng pinagmulan ng dumi. Nakikita ko na yung pattern. Tama, hindi siya random. Isang sistematikong proseso ng paglilinis at pagtubos. So, kung bubuin natin ang lahat, ano ang pinakamahalagang takeaway? Mukhang malinaw na ang unang pagkabuhay ng maguli ay hindi lang milagro. Hindi lang. Ito yung mismong katibayan na nagbubukas ng huling yugto. Ito yung susing nagpapatibay sa free will at formal na nagsisimula sa pagpuksa sa kasalanan. Ito yung unang domino. Kung walang patunay, walang pagiging ganap ng kalooban. Walang kasunod. Kung walang pagiging ganap, hindi masisimulan ang paglilinis. Kung walang paglilinis, walang salot bilang hatol. Lahat ay nakasabit sa isang pangyayaring yon. Isang napakalinaw na chain of events. Oo. At bago tayo magtapos, heto ang isang kaisipan na iiwan namin sa'yo. Para pag-isipan mo, kung ang pagiging sakseso sa isang ganap na katibayan ay sapat na para baguhin ang kalikasan ng isang nilalang at alisin ang posibilidad na magkasala, ano kaya ang ipinahihiwatig nito tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan sa ating sariling mga pagpili at paniniwala ngayon? Gaano kalakas ang epekto sa atin kapag tayo ay tunay at lubos na nakukumbinsi sa isang katotohanan? Isang mabigat na tanong yan na iiwan natin sa'yo hanggang sa susunod nating paghimay.